Bilang ina, hindi mapanatag si Miren na pumatol ang kanyang anak sa isang lalaking kasing edad niya at sa lalaki pang naging dati niyang kasintahan. Ngunit dahil masyadong mahal ng anak niyang si Kaya si Piolo, wala siyang nagawa kundi ang hayaan ang mga ito. Subalit paano kung malaman ni Miren na may pagtingin pa rin sa kanya si Piolo? Ano na lang ang mangyayari? Ano ang gagawin niya sa gulong nagbabadya sa muling pagbabalik ni Piolo sa kanyang buhay? Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Miren, ng kanyang anak at ng lalaking si Piolo na parehong naging bahagi ng kanilang mga buhay ng kanyang anak. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Hindi ka pa po uuwi, madam? Tanong ng kanyang staff na si Daisy. Umiling si Miren at tipid ng ngumiti. Hindi, dito muna ako. Ako na lang ang closing nitong shop. Sige na, pwede ka nang umuwi. Bahagyang yumuko si Daisy. Sige po, salamat po madam. Hindi na halos mabilang ni Miren kung ilang beses na niyang sinadyang mag-overtime sa flower shop. Kapag alam niyang darating si Piolo bandang hapon, sinisigurado niyang gabi na siyang uuwi. Ayaw niyang makita si Piolo at baka kung ano-ano na naman ang masabi niya. Makasama lamang sa kalagayan ng kanyang anak. Sa tuwing naiisip niya ang 23 taon na agwat ni na Piolo at Kaya, hindi niya pa rin talaga masikmura. Hindi niya yon matanggap bilang isang ina. Mas lalong hindi niya matanggap na ang lalaking yon ang mismong tao na minsan niyang niloko at iniwan. Pakiramdam niya ay isa yung biro ng tadhana na napakalupit para sa kanilang mag-ina. Nang gabing yon, mas maaga siyang nagsara ng flower shop. Pagod ang buo niyang katawan. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang naamoy ang nilulutong ulam ni Kaya. Napangiti siya ng bahagya. Mukhang nagluto si Kaya. Wala na si Piolo? Tanong niya. Tumango si Kaya. Kakalis lang po, mama. Sandaling nanahimik si Miren. Pinagmasdan niya ang katawan ng kanyang anak. Medyo may kaunting umbok na ang tiyan nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Miren na napaglihiman siya ng ganoon ni Kaya. Wala siyang kaalam-alam na pumapatol na pala ito sa halos tatay na nito. Sa dating kasintahan pa talaga ni Miren. At ngayon, buntis na ang anak niya. Huli na para pigilan pa. Habang kumakain, nagsalita si Kaya. Mama, may sasabihin po sana ako. Napatingin siya sa anak. Kahit wag na kung tungkol sa kanya. Napayuko si Kaya. Tungkol po talaga sa kanya. Mama, alam ko pong may hindi kayo pagkakaunawaan dahil sa nakaraan. Pero boyfriend ko po si Piolo. Siya rin po ang ama ng anak ko. Sana subukan niyong tanggapin. Huminga ng malalim si Miren. Anak, hindi naman madali sa akin yan. Ang hirap na nga tanggapin na pumatol ka sa doble ang edad sa'yo. Tapos ngayon, tao pang may atraso ako. Nakikita akong may alaga si Piolo sa'yo, pero may duda pa rin ako. Pakiramdam ko hindi ganun kadali mawawala ang galit niya sa akin. Inaamin ko na malaki ang kasalanan ko sa kanya. Kaya nga natatakot akong isipin na dinadamay ka niya. Umiling agad si Kaya. Mama, hindi po ganun si Piolo. Nagpaliwanag na siya. Hindi na po mahalaga sa kanya ang nakaraan ninyo o nagawa ninyo sa kanya. Saka mama, kayo naman po ang may kasalanan. Hindi po ba pwedeng this time magpakumbaba na lang po kayo? Kahit po para sa akin, ma. Wala po siyang intensyong masama gaya ng iniisip mo. Katunayan nga po niyan, nag-propose po siya sa akin ng kasal. Matamang tiningnan ni Miren ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumitaw sa hawak na baso. Ano? Gusto niya po akong pakasalan balang araw, mama. Biglang nawala ang kanyang gana. Hindi ako papayag. Ang bata mo pa. Hindi mo pa nga natatapos ang pag-aaral mo kasi nabuntis ka. Isa pa talagang itatali mo ang sarili mo sa buhay may asawa. Oo, at buntis ka pero marami ka pang pwedeng magawa. Napabuntong hininga si Kaya. Mama, magagawa ko naman po yun kahit may asawa ako. Hindi naman po si Piolo ang klase ng tao na pipigilan ako sa mga pangarap ko. Kilala ko po siya. Palagi niya po akong sinusuportahan sa mga bagay na gusto ko. Makakapagtapos pa rin po ako ng pag-aaral. 1 taon na lang naman po.
Magiging architect ako gaya ng pangako ko, Mama. Yung kasal, hindi pa naman po ngayon, pero napanatag po ako na sinabi niyang handa niya po akong pakasalan. Alam ko pong hindi niya hahayaan ang baby namin na walang buong pamilya. Umiwas ng tingin si Miren. Gaano ba kakilala ng anak niya ang isang lalaking nakarelasyon lang nito sa loob ng 1 taon? Si Miren, kilala niya na si Piolo simula noong dalagita pa siya. 6 na taon din silang nasa iisang relasyon. Pero hindi naman pabida si Miren para sabihin pa yon kay Kaya. Si Kaya na ngayon ang nobya ni Piolo. Ang gusto niya lang, huwag gaanong magtiwala ang dalaga sa lalaking iyon. Na mag-isip-isip muna dahil kahit saang sitwasyon, hindi niya maaatim na ang dati niyang boyfriend at mapapangasawa ngayon ng kanyang anak. Tumayo si Miren. Ang dami mo pang pwedeng maranasan sa buhay. Mahal ko po si Piolo, Mama. Giit ni Kaya, pilit pinapairal ang tigas ng ulo. Mararanasan ko pa rin po ang mga bagay na gusto kong maranasan sa buhay kahit nasa tabi ko pa siya. Nanlambot ang mga balikat ni Miren. Anak, may nakaraan kami ng lalaking minamahal mo ngayon. At ang tanda na niya, kahit saang tingnan, ang pangit tingnan, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa inyo? Si Kaya naman ang umiwas ng tingin. Wala po akong pakialam dun, Mama. Saka nakaraan ka na po sa kanya. Wala po akong nakikitang mali. Sinapo niya ang kanyang ulo. Hindi niya na talaga alam kung ano ang gagawin. Kahit nalaman ni Kaya na dati niyang kasintahan si Piolo, wala pa rin itong pakialam. Tila nabulag na sa pagmamahal nito para kay Piolo. Mama, alam ko pong ang komplikado ng lahat, muling sabi ni Kaya. Hindi ko hinihinging tanggapin niyo agad. Ang akin lang po, hayaan niyo akong magdesisyon kasi matanda na ako. Buntis po ako. Iniisip ko ang baby namin ni Piolo. Pareho po kami ni Piolo na ayaw ng tingnan ng nakaraan at gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Mama, kahit gustong-gusto kong sumama kay Piolo, pinili ko pa rin po rito kasi kahit paano, nirerespeto ko po kayo at ayaw ko rin pong maiwan kayo na mag-isa. Nangilid ang mga luha ni Miren. Baka nga takot lang siya mag-isa. Praning lang siya dahil bahagi ng nakaraan niya si Piolo. Kundi sa takot na rin na agawin ang nag-iisang tao na mayroon siya. Mula noon, sinikap ni Miren na huwag nang maging dahilan ng panibagong sigalot. Kapag naroon si Piolo, binabati niya ito kahit paano. Kung kailangan niyang magsalita tungkol lamang yon sa check-up o sa kalagayan ni Kaya, wala nang iba. Hindi niya kayang maging magaan kapag nandyan si Piolo. Ngunit pinipili niyang maging mahinahon. Ginagawa niya yon para sa anak niya. Isang hapon, umuwi na nga siya ng mas maaga. Narinig niya ang mahinang tawanan ni Kaya at Piolo mula sa sala. Pagpasok niya, agad na tumayo si Kaya. Mama, maaga po kayo. Oo, maaga akong nagsara ng flower shop. Lumapit ang anak niya upang tulungan siyang bitbitin ang ilang bulaklak na dala niya at ilang pinamili. Mama, nagluto po ako ng nilaga. Kumain na po kami. Ikaw na lang po ang kumain. Saad ng kanyang anak habang inilalagay sa altar ang mga bulaklak. Tumango si Miren pagkainom ng tubig. Sige, bukas ako nang magluluto ng breakfast. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Miren na tila may matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang si Piolo. Tahimik lamang itong nakaupo, ngunit nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon nito. Wala siyang makitang galit. Para bang may gusto itong sabihin, ngunit pinipili lamang manahimik. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, muli niya yung naramdaman. Napailing na lang siya. Bigla niya tuloy na alala ang mga kasalanan niya. Kahit isang beses, hindi pa siya nakahingi ng tawad kay Piolo. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kaya rin siguro hindi niya kayang makita ito. Palagi siyang inuusig ng konsensya. Marahil tama ang anak niya. Kailangan niyang magpakumbaba at humingi ng tawad. Dahil sa lahat ng mga nangyayari, siya ang may pinakamalaking kasalanan kay Piolo. Maagang nagbukas si Miren ng flower shop sa sumunod na araw. Isa-isang inayos niya ang mga bagong dating na rosas, carnations at lilies, habang pinupunasan ang mga patak ng tubig na naiwan sa mga talulot.
Abala siya sa paglalagay ng ribbon sa isang bouquet nang marinig niya ang pagbukas ng salaming pinto. "Magandang umaga," bati ng boses ng isang lalaki. Napatingin si Miren at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. "Leo!" Ngumiti naman ito. "Akala ko nakalimutan mo na ako. Ang tagal ko pa namang nasa Pangasinan." Napatawa siya ng mahina. "Paano naman kita makakalimutan? Ilang taon din tayong magkasama sa opisina." Lumapit si Leo sa counter. Mas may edad na rin ito ngayon katulad niya. May bahagyang uban na sa buhok, ngunit nananatili ang maaliwalas nitong ngiti. Napansin ni Miren na halos wala itong ipinagbago sa ugali. "Napadaan lang ako rito," sabi ni Leo habang nakatitig sa kanya. "May meeting kasi ako malapit dito. Dumaan ako rito kasi malapit lang naman. Ito nga palang pasalubong ko, galing Pangasinan." Mahinang tumawa si Miren. "Hindi ka pa rin nagbabago. Salamat dito." "Ikaw rin naman, Miren. Hindi ka pa rin nagbabago." Napakunot ang noo niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" "I mean, kahit matagal ka ng byuda, hindi pa rin nawala ang kinang sa mga mata mo kapag masaya." Napailing na lang siya habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng bouquet. Hindi naman siya manhid. Noon ramdam niyang may pagtingin sa kanya si Leo. Pero alam nito ang boundaries nito dahil may asawa na siya. Nito lang din ulit sila nagkita at nagulat ito nang malamang wala na ang ama ni Kaya. "Alam mo, bagay sa'yo maging florist." Magiliw na sambit ni Leo. "Magaling ka talaga mag-alaga. Sa katanda ko, mahilig ka talaga sa mga bulaklak." Napatingin siya rito. Ayaw niyang mag-assume pero parang may pagtingin pa rin sa kanya si Leo. Sa bagay, nabalitaan niya rin kasi na hanggang ngayon wala pa rin itong asawa. Masyadong naging abala sa career at pagiging breadwinner ng pamilya. Kaya parang ngayon palang naghahanap. "Ikaw naman," tanong na lang ni Miren. "Ano ang pinagkakaabalahan mo?" Napakamot si Leo sa batok. Nasa bangko pa rin." "Akala ko lumipat ka na. Hindi mo tinanggap yung nabanggit mong may offer sa'yo?" Napangiti naman ito. "Masaya pa ako rin sa workplace ko. Walang toxic na katrabaho. Kilala mo naman ako, mas ginaganahan ako magtrabaho sa good workplace na mababa ang sahod kaysa sa toxic workplace na mataas ang sahod." "Sa bagay, kahit ako rin naman, simula nang mamatay ang husband ko, tinuloy ko na lang din talaga itong flower shop hanggang sa lumaki." Kwento na lang din ni Miren. Hindi niya namalayang halos 20 minuto na pala silang nagkwakwentuhan. Sa sobrang gaan ng usapan, hindi niya na namalaya ng oras. Hanggang sa naging seryoso ang boses ni Leo. "Alam kong matagal na tayong hindi nagkita. At alam kong marami nang nangyari sa buhay mo. Ganun din sa buhay ko." Tumango si Miren. "Kaya nga." May pumasok na customer. Nag-order ito ng isang bouquet para sa kaarawan ng asawa nito. Nagpaalam muna si Miren kay Leo upang asikasuhin ang order. Habang inaayos niya ang mga bulaklak, naramdaman niyang tahimik lamang itong naghihintay. Napangiti na lamang si Miren. Kasi parang bata si Leo sa tabi na matyagang naghihintay. Pagkaalis ng customer, muli siyang lumapit sa counter. "Pasensya ka na." "Walang problema. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Nakakaistorbo na yata ako." Umiling agad si Miren. "Hindi naman." "Miren, libre ka ba sa Sabado?" Bahagya siyang natigilan. "Bakit mo naitanong, Leo?" Gusto sana kitang ayain mag-date. Labas tayo." Napabuntong hininga si Miren. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napakatagal na mula nang may mag-aya sa kanya. At mas matagal pa mula nang isipin niyang maaari pa siyang lumabas kasama ang isang lalaki. Napangiti siya ng marahan. "Sige, labas tayong dalawa. Puro bulaklak na nga lang ang nakikita ko. Mas magandang ang lumabas na ako." Humalakhak sa Leo at napakagatlabi na lang. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking masayang lumabas ng flower shop, hindi niya namalayan, nakangiti pa rin siya. Hindi niya alam kung saan hahantong ang simpleng pagyayayang iyon. Pero hindi naman sarado ang puso niyang magmahal ulit. 12 years old pa lang si Kaya, namatay ng asawa niya. Matagal nang walang kasama at siguro nga bagong asawa ang kailangan niya. Para naman hindi siya natatakot na balang araw, iiwan din siya ni Kaya at magkakaroon ito ng sariling buhay. Dahil makikipag-date, pinaghandaan yon ni Miren.
Bumili pa siya ng bagong dress at sapatos na susuotin. Gusto niya namang maging presentable sa harap ni Leo. Bukod doon, na-miss niya ang pag-aayos sa mga ganoong klaseng lakad. Nang dumating ang araw ng date, sobrang agang nagising ni Miren. Hindi niya alam kung dahil ba sa pananabik o sa kaba, kaya magaan ang kanyang tulog. Huminga siya ng malalim bago bumangon. Nang makalabas siya ng silid ay nadatnan niyang gising na rin si Kaya at abala sa paghahanda ng almusal. "Good morning, Ma. Ang aga mo naman po yata ngayon. Akala ko pa naman po ako ang mauunang gumising. Mukhang magandang gising mo ngayon na. O baka naman excited ka lang talaga." Asar ng kanyang anak. Napangiti si Miren habang nagbubuhos ng tubig sa baso. "Huwag mo kong inaasar. May kailangan lang akong gawin ngayon kaya maaga akong bumangon. Hindi muna ako magbubukas ng flower shop ngayong araw." Napangiti si Kaya. Alam na kung saan ang lakad niya. Nakwento niya na kasi rito na nanliligaw nga si Leo. "Excited ka na po ba sa date mo, Mama?" Napakagat si Miren sa ibabang labi. "Oo, tigilan mo nga ang kakaasar sa akin. Kinakabahan lang ako." Bahagyang napalundag si Kaya sa tuwa. "Finally, Mama. Masaya akong lalabas ka na po ulit. Masaya po ako na ganito ka na. Matagal ko nang hinihintay na bigyan mo ulit ng pagkakataon ng sarili mo. Hindi naman pwedeng puro ako na lang ang iniisip mo. Pwede ka po ulit magmahal, Mama. Matagal na pong wala si Papa at alam kong nalulungkot ka rin po." Saglit na natahimik si Miren bago ngumiti. "Anak, nung una, akala ko ayaw mo. Kasi syempre, baka ayaw mo na akong mag-asawa ng iba bukod sa papa mo." Hinawakan ni Kaya ang kamay niya. "Ma, matagal nang wala si Papa. Hindi ko naman siya makakalimutan. Hinding-hindi. At alam kong ganun ka rin. Pero alam ko rin na hindi ka po pwedeng manatiling mag-isa habang buhay. Kung may taong magpapasaya sa'yo ulit, gusto kong makita yon. Gusto kong masaya ka, Mama." Nangilid ang luha sa mga mata ni Miren. Mahina siyang natawa. "Hindi pa naman tayo umaabot sa ganyang usapan. Date pa lang ito. Hindi ibig sabihin nun ay mag-aasawa na ako agad." Tumawa rin si Kaya. "Di, date lang muna. Pero kung sakaling umabot man po dun balang araw, okay lang sa akin. Ang importante, mahal ka at rerespetuhin ka po." Huminga na lang ng malalim si Miren. Bandang tanghali ay halos hindi siya mapakali sa harap ng salamin. Simple lamang ang isinuot niyang light blue na dress. Biglang sumilip si Kaya sa pintuan. "Mama, parang may kulang." "Ano ang kulang?" Lumapit si Kaya habang hawak ang maliit na pouch ng makeup. "Maupo ka po rito. Mama, ako nang bahala. Aayusin po kita." Napailing si Miren ngunit sumunod din. Habang inaayos ni Kaya ang buhok niya, hindi mapigilan ng dalaga ang pagsasalita. "Mama, alam mo ba? Ang ganda mo po talaga kapag nag-aayos ka. Sayang, kasi palagi mong tinatali ang buhok mo tapos puro apron pang suot mo sa flower shop. Hindi tuloy nakikita ng iba. Mukha ka pa rin pong nasa 30s lang." Napahalakhak si Miren. "Binola mo pa ako." "Mama, totoo talaga. Hindi ko po alam kung anong meron sa batch ninyo. Pero ang dami ko pong nakitang kasing edad nyo na mga baby face at ang gaganda pa. Baka kasi hindi kami masyadong stress nung panahon namin." Nakangiting sambit ni Miren. Simple lang naman kasi ang buhay noon. Ngayon, sobrang daming expectation sa isang tao. Makalipas ang halos isang oras ay handa na siya. Sa sala muna siya na malagi, habang hinihintay ang oras ng usapan nila ni Leo. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa orasan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kinakabahan siya. Hindi naman siya teenager. Hindi na rin yon ang unang beses na nakaranas siyang makipag-date sa buong buhay niya. Pero marahil dahil matagal na panahon na ang lumipas mula nang mag-ayos siya ng ganoon. Biglang may tumigil na sasakyan sa labas. Napasilip si Kaya. "Ma, nandyan na po si Tito Leo." Tumayo agad si Miren at inayos ang laylayan ng dress. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit sa pintuan, may isa pang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at nakita niya si Piolo. May dala itong ilang gamit at pagkain para kay Kaya. "Oh, nandito ka na, Piolo." Nakangiting salubong ng anak niya. Nagkatinginan sila ni Piolo habang papasok ito ng bahay. Hindi alam ni Miren kung bakit, pero may kakaiba sa tingin nito. Napakurap na lang si Miren at umiwas ng tingin.
Kaya, anak, uuna na ako. Nasa labas na si Leo. Napangiti palalo si Kaya. Sige mama, bye! Saglit niyang nakita ang pag-awang ng bibig ni Piolo. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon nito. Ngunit may isang bagay na malinaw niyang nakita. Nandon ang paghanga. Agad niyang iniiwas ulit ang tingin. Ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang anumang nakita niya. Pinilit ni Miren na pigilan ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Lalabas na ako, sabi pa ni Miren sa kanyang anak. Ngumiti si Kaya. Enjoy po sa date, kahit bukas ka na po umuwi. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil paniguradong narinig yun ni Leo. Kaya, hindi na niya muling tiningnan si Piolo na sumunod pa talaga hanggang sa gate. Nasa likod lang ito ni Kaya at nakakunot ang noo. Lumabas na siya. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, pilit niyang inaalis sa isip ang ilang segundong pagtatama ng kanilang mga mata ni Piolo. Hi, Miren! Bati sa kanya ni Leo. You look so good tonight. Gusto ko sanang magdala ng mga bulaklak pero naisip ko, florist ka nga pala. Kaya chocolates na lang. Mahina siyang tumawa. Okay, thank you. Nag-abala ka pa. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Pasok na, magandang babae. Pagsakay niya ay hindi na siya lumingon pa sa bahay. Ayaw niyang isipin ang naging ekspresyon ni Piolo kanina. Dapat wala lang yon at hindi na dapat bigyan ng kaguluhan. Naging masaya naman ang date nila ni Piolo. Talagang nag-enjoy siya at nabusog na rin sa mga kinain. Next time, gusto mo medyo matagal na date? Like mamasyal tayo. Travel sana para mas makasama pa kita. May dream destination ka ba? Tanong sa kanya ni Leo. Saglit siyang nag-isip. Sa Batanes, hindi pa ako nakakapunta ron. Gusto ko sana. Napangiti naman si Leo. Sabihin mo lang kung kailan ko free para maasikaso ko. Komportable ka ba? Tumango siya kaagad. Oo naman, hindi naman ako papayag na makipag-date kung hindi. Saka matagal na kitang kilala, kaya may tiwala ako sa'yo. Maya-maya'y hinatid na siya nito pa uwi. Nang tumigil sa tapat ng gate ang sasakyan, inalis niya na ang seatbelt. Tumingin muna siya kay Leo. Una na ako. Good night. Ingat sa pag-drive pa uwi. Napangiti si Leo. Good night, Miren. Saglit silang nagkatitigan. Maya-maya'y lumapit ito at hinalikan siya ng medyo matagal sa pisngi. Wala siyang sinabi at napangiti na lang din. Nasa ligawan pa lang sila, pero wala namang kaso kung halik lang sa pisngi. Matanda na siya at hindi na rin para magpatagal pa sa mga ganoong bagay. Pagpasok niya sa gate, medyo nagulat siya na nasa loob ng bakuran nila ang sasakyan ni Piolo. Gabi na at nandoon pa pala ito. Napailing na lang siya at huminga ng malalim. Bubuksan na sana ni Miren ang pinto nang biglang bumukas yun. Napasinghap siya nang bumungad si Piolo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? May bahid ng inis sa boses nito. Kumunot naman ang noo ni Miren sa pagtataka. Anong klaseng tanong yan? Umigting ang panga nito at tumingin pa sa bandang gate. Ang akin lang, gabing-gabi ka na umuwi. Ganyan ba ang matinong uwi ng nanay? Nakatulog na si Kaya sa taas. Hindi ako umalis dito hanggat wala ka pa. Hindi dapat naiiwang mag-isa rito si Kaya. Nagtataka pa rin. Nilagpasan niya si Piolo at pumasok na. Hinubad niya na ang kanyang heels. Kahit naman maiwang mag-isa si Kaya, safe siya rito sa village namin. Walang masasamang loob na bastang nakakapasok. Ilang taon na kaming dalawa lang mag-ina na nasa bahay. Hindi ko alam kung anong kinaiinis mo. Ngayon, nandito na naman ako. Pwede ka nang umuwi. Ako nang bahala sa anak ko. Umayo siya ng tayo pagkatapos ilagay ang sapato sa shoe rack. Muli siyang tumingin kay Piolo na mariin ang tingin sa kanya. Bigla niyang naalala na kailangan nilang mag-usap. Na kailangan niya na talagang humingi ng tawad. Pero ewan niya kung bakit mainit ang ulo nito. Kaya pinili niyang huwag na lang muna. Makakauwi ka na. Magpapahinga na kami. Bukas ka na lang ulit bumalik para bisitahin ang anak mo. Pagod na ako. Isasara ko pa ang gate. Saad ni Miren. Napailing si Piolo at mataman siyang tiningnan. Pagod ka kasi kung san-san ka nagpunta. Hindi niya napigilan ang pag-iirap. Ano bang problema mo? Kung mainit ang ulo mo, huwag mo akong idamay. Umalis ka na rito. Wala akong panahong mapagbuntunan mo niyan. Alis na. Walang nagawa si Piolo kundi ang umalis. Siya naman ay nilak na ang gate.
Pagpasok niya sa loob ng kwarto, hindi niya maiwasang mapatulala. Anong reaksyon yun? Tanong niya sa sarili. Ilang taon niyang naging karelasyon si Piolo noon. Alam na alam niya kung paano ito magselos. Nagsiselos ba ito kay Leo? Pero agad siyang napailing. Hindi dapat iniisip ni Miren ang mga ganoong bagay. Imposibleng mangyari ang iniisip niya. Ang anak niya ang mahal ni Piolo at hindi siya. Hanggang nangyari ang isang hindi inaasahang hapon. Katatapos lamang umalis ng huling customer, kaya muling bumalik ang katahimikan sa shop. Isa-isang inayos ni Miren ang mga bagong dating na bulaklak. Sa bawat pagtali niya ng ribbon sa isang bouquet, bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Kaya. Napabuntong hininga siya. Gusto ko namang maging maayos kami ni Piolo para sa kanya. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-sorry kay Piolo. Napakaraming pagkakamaling siya mismo ang gumawa. Hindi niya naisip noon kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan niya sa buhay ni Piolo. Bata pa siya, makasarili at inuuna lamang ang sariling pangarap. Ngayon lamang niya lubusang naunawaan ang bigat ng lahat ng yun. Tumunog ang kampanilya ng pinto. Napalingon agad si Miren, pero natigilan siya nang makita si Piolo. Magandang hapon, mahinang bati nito. Bahagyang umawang ang bibig ni Miren. Magandang hapon, anong ginagawa mo rito? Hindi niya alam kung bakit ito naroon. Marahil ay may bibilhing bulaklak. Ngunit sa pagkakataong yon, ayaw na niyang palagpasin ang pagkakataon. Kailangan niya na talagang ayusin ang issue sa pagitan nila para hindi na rin gaanong ma-stress si Kaya. Piolo, pwede ba kitang makausap sandali? Tahimik itong tumingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango naman ito. Sige. Lumabas sila sa maliit na veranda ng flower shop. Ilang sandali silang parehong hindi nagsalita. Hindi alam ni Miren kung paano sisimulan. Sa loob ng napakaraming taon, iniwasan niya ang mismong sandaling yon. Ngayon ay wala na siyang dahilan para tumakas. Huminga siya ng malalim. Hindi ako humihingi ng tawad para gumaan ang konsensya ko. Hindi rin ako humihingi ng tawad dahil umaasa akong magiging maayos agad ang lahat. Pero sa mga nagdaan, alam kong malaking pagkakamali ang ginawa ko sa iyo, Piolo. Napatingin siya kay Piolo. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Pero may kakaibang emosyon siyang nakita rito na parang may hinahanap sa kanya. Ginamit kita, nanginginig na sambit ni Miren. Tinanggap ko ang tulong mo kahit alam kong hindi ko kayang tumbasan ang nararamdaman mo. At nung wala na akong kailangan, iniwan kita. Wala akong maidadahilan. Hindi ako naging mabuting tao noon. Nanatili lang ako sa'yo kasi alam kong makikinabang ako. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Tahimik lamang si Piolo. Nakatingin sa kanya, parang malalim ang iniisip. Ilang minuto ang lumipas bago ito nagsalita. Kahit kaunti, minahal mo ba ako? Napasinghap siya sa tanong na yon. Minahal kita, Piolo. Sa tingin mo ba, tatagal ako sa'yo ng 6 na taon kung kahit paano hindi kita minahal? Sadyang ambisyosa lang talaga ako at mas mahalaga na maabot ko ang mataas kong pangarap kaysa makasama ka. Inamin niya na ang totoo ng harapan. Yun naman kasi talaga ang tunay na hangarin ng puso ni Miren noon. Ambisyosa si Miren sa mga bagay na gusto niyang makuha. Kaya kahit makasakit ng ibang tao, talagang nawawala na siya ng pakialam. Unti-unti lang nagbago ang ugali niya simula nang magkaroon ng asawa at anak. Hinubog na rin siya ng panahon at mga pinagdaanan. Kaya rin siguro ngayon kaya niya nang aminin na nagkamali siya. Kaya niya nang humingi ng tawad sa taong nagawa niya ng masama. Hindi pa rin ako boto sa'yo para kay Kaya. Napakahirap pa rin tanggapin. Bakit? Putol agad ni Piolo sa kanya. Ayaw mo na kami. Kumunot saglit ang noon ni Miren. Ayoko naman talaga. Mas matanda ka kaysa sa anak ko. Halos maging anak mo na si Kaya dahil sa malaking age gap ninyo. Isa pa may nakaraan tayong dalawa. Kapag nalaman pa ng iba, nakakahiya yun. Lalo na para sa anak ko. Umismid si Piolo at umiwas ng tingin. Palagi ka naman ganyan, Miren. Palagi mo akong kinakahiya noon pa man. Naguguluhan na naman si Miren. Parang kung saan-saan na naman napupunta ang kanilang usapan.
Hindi naman sa ganun, saad niya rito. Ang akin lang, ang questionable ng sitwasyon nating tatlo. Pero ngayon, pipilitin kong ayusin lahat ng issues natin para sa anak ko. Wala rin naman akong magagawa. Mahal ka ng anak ko at tapos na rin naman, matagal na panahon na. Nabuntis mo na si Kaya, nangako kang pakakasalan mo siya, hindi ba? Nakita niyang natigilan si Piolo para itong nagising sa kung anong ilusyon. Hindi niya naman maintindihan kung para saan ang reaksyon na yun. Maya-maya'y tumayo na si Piolo. Mauuna na ako. Napatayo na rin si Miren. Napadaan ka rito, hindi ba? Wala ka bang bibilhin? Pero hindi na siya sinagot ni Piolo at umalis na lang. Tinanaw niya na lamang ito habang naguguluhan. Pero hangad niyang ang pag-uusap nilang yon maging malinaw na rin at maging daan upang maresolba ang mga issue nila noon. Nang makahingi ng tawad si Miren, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. At least nawala na ang umuusig sa konsensya niya na may nagawa siya. Hindi man niya alam kung tunay siyang napatawad ni Piolo, sapat nang nasabi niya ang matagal na niyang gustong aminin. Sa mga sumunod na araw, sinikap niyang maging normal ang lahat. Kapag bumibisita si Piolo sa bahay para kay Kaya, hindi na siya umiiwas. Binabati niya o kaya'y tinatanong kung kumusta ang resulta ng check-up ni Kaya. Hanggang doon lang, wala nang personal na usapan. Pakiramdam ni Miren, yun na marahil ang pinakamabuting gawin. Hindi niya kailangan maging malapit kay Piolo. Ang mahalaga, wala na silang alitan. Samantala, mas naging madalas naman ang pagdalaw ni Leo sa flower shop. Minsan ay sinusundo siya nito pagkasara ng tindahan para maghapunan sila. Minsan naman ay dumaraan lang ito upang magdala ng paborito niyang hopya o kape. Unti-unti ring naging komportable si Miren sa presensya nito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na lilis, dumating na naman si Leo. Busy ka ba? Nakangiting tanong nito. Napatingin siya rito at napangiti rin. Para sa'yo? Medyo hindi. Napatawa si Leo. Buti naman, kala ko palalayasin mo na ako. Hindi naman, customer ka rin naman. Ibili mo ako ng flowers. Napailing si Miren habang natatawa. Ang kulit mo talaga. Hindi niya alam kung kailan huling may lalaking nagsikap na pasayahin siya sa simpleng paraan. Hindi pala masamang maranasan ulit ang ganoong pakiramdam. Hindi nagtagal ay dumating ang araw na ipinakilala niya ng formal si Leo kay Kaya bilang kanyang nobyo. Nasa sala silang tatlo nang dumating si Leo na may dalang prutas at cake. Sana magustuhan ninyo ang dala ko, nahihiyang sabi ni Leo. Napangiti si Kaya. Sigurado naman po, Tita Leo. Salamat po. Tumawa si Miren. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang laging magdala. Okay lang naman kahit wala kang dala. Lumapit sa kanya si Leo. Nakakahiya naman kung walang dala, Miren. Napailing na lang siya. Maya-maya'y naupo silang tatlo sa sala. Tahimik munang uminom ng juice si Miren bago nagsalita. Kaya? Napatingin agad ang anak niya. Yes, Mama. Huminga siya ng malalim. Alam mo namang ilang beses na kaming lumalabas ni Leo. Alam mo rin na nanliligaw siya sa akin. Kaya ngayon ay sinagot ko na siya. Biglang lumiwanag ang mukha ni Kaya. Totoo po? Tumango si Miren habang nahihiyang ngumiti. Oo, alam kong isang buwan pa lang siyang nanliligaw pero hindi ko na pinatagal. Matagal ko na naman siyang kilala at matatanda na kami. Napapalakpak naman si Kaya sa sobrang tuwa. Congratulations, Mama! Finally, ang saya-saya ko po talaga para sa inyo. Alam kong mabait si Tita Leo. Nakikita ko po kung gaano kanya inaalagaan. Napakamot naman sa ulo si Leo. Salamat, Kaya. Pangako ko sa'yo, rerespetuhin ko ang mama mo. Hindi ko siya sasaktan. Napangiti si Kaya. Alam ko naman po. Napatingin si Miren sa anak. Napuno ng init ang dibdib niya. Marahil ay tama nga ang anak niya noon. Pareho silang may karapatang sumaya. At si Miren, hahanapin niya yon ngayon kay Leo. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita si Piolo kay Kaya. Kasabay nitong dumating si Leo. Nagkataon naman, inimbitahan ni Miren ang nobyo upang sabay silang maghapunan. Bahagyang natigilan si Miren nang makita ang dalawang lalaki na halos sabay na pumasok sa gate. Magandang gabi, bati ni Leo. Magandang gabi rin, malamig namang tugon ni Piolo. Hindi niya alam kung bakit parang biglang bumigat ang hangin. Mama!
Masayang tawag ni Kaya. Sakto, kumpleto tayo. Ngumiti si Miren kahit may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Sige, sabay-sabay na tayong kumain. Tahimik ang unang ilang minuto ng hapunan. Naririnig lamang ang tunog ng mga kutsara at tinidor. Simple lang naman ang mga naging usapan nila. Pero hindi alam ni Miren kung bakit tila may hindi maipaliwanag na tensyon sa mesa. Sinubukan niyang ibaling sa iba ang usapan. Kaya, kailan ulit ang next check-up mo? Bukas po, Mama. Napatingin si Miren sa tiyan nito. Ilang buwan na yan? 5 buwan na ano? Okay naman ba? Okay naman po, Ma. Kaya lang, sabi ni Doc, medyo mahina ang kapit. Kaya doble ingat po ako sa mga kilos ko. Saad ni Kaya. Habang kumakain, napansin ni Miren na paminsan-minsan ay napapatingin si Piolo sa kanya. Hindi yon simpleng sulyap. Parang nagtatagal at may gustong sabihin. Tuwing mapapatingin naman siya rito, mabilis ding iniiwas ni Piolo ang mga mata nito. Lalong nagguguluhan si Miren. Ano ba ang problema? Hindi ba't maayos na silang nag-usap? Hindi ba't humingi na siya ng tawad? Bakit parang may kakaiba pa ring ekspresyon si Piolo pagdating sa kanya? Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Leo sa paghuhugas ng mga plato. Nako, wag na, sabi ni Miren. Nakakahiya naman. Mahinang tumawa ang kanyang boyfriend. Mas nakakahiya kung wala akong gagawin. Napailing na lang siya habang nakangiti. Sa kabilang bahagi ng kusina, napansin niyang nakatayo lamang si Piolo. Tahimik itong nakatitig na naman sa kanya. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon nito, pero nakita niyang umigting ang panga nito. Mariin ang pagkakakuyom ng mga kamay at umiwas na lang ng tingin. Maya-maya'y umalis na lang din sa kusina. Nakaramdam ng kakaibang pagkailang si Miren. Maya-maya'y lumapit si Kaya kay Piolo. Love, okay ka lang? Parang ang tahimik mo. Pagod lang, sagot ni Piolo. Napatingin si Miren. Hindi siya kumbinsido. Sa loob ng 6 na taong naging sila noon, kabisado niya ang mga maliliit na pagbabago sa ekspresyon ni Piolo. At sa mga sandaling yon, hindi mukhang pagod ang lalaki. Parang may pinipigilan itong emosyon, pero agad niyang itinaboy ang isip na yon. Hindi siya dapat mag-isip ng higit pa roon. Nang makaalis si Leo, hinatid niya ito hanggang sa gate. Ingat ka, sabi ni Miren at mabilis itong hinalikan sa mga labi. Ngumiti naman ang kanyang boyfriend. Ikaw rin, text kita kapag nakauwi na ako. Nakangiti siyang kumaway hanggang makaalis ang sasakyan. Paglingon niya upang pumasok na sana, nagulat siyang nakatayo pa rin si Piolo sa may terrace. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Muli na namang bumigat ang pakiramdam ni Miren. Gayunpaman, lumapit siya rito. Hindi ka pa uuwi? May kinuha lang sa taas si Kaya. Hinihintay ko lang para makapagpaalam. Malumanay na sagot ni Piolo. Tumango na lamang si Miren. Sige. Akala niya'y matatapos na roon ang usapan. Ngunit bago siya makapasok ng bahay, narinig niya ang boses ni Piolo. Masaya ka ba? Saglit siyang natigilan at lumingon dito. Ano? Masaya ka ba sa kanya? Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang tanong nito. Oo naman, masaya ako kay Leo. Mabait siya at bakit mo itinatanong? Hindi agad sumagot si Piolo. Sa halip ay tumitig lamang ito sa kanya ng ilang segundo. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting yon. Wala. Tumalikod na ito. Mauna na ako. Ipaalam mo na lang kay Kaya na nauna na ako. Hindi na siya nakapagsalita. Pinanood na lamang niya ang pag-alis nito. Habang papasok siya ng bahay, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Mama, umalis na po ba si Piolo? Tanong ni Kaya na pababa na ng hagdan. Sabi ko, hintayin niya ako eh. Lumapit siya sa kanyang anak. Baka pagod na. Bukas na lang anak, pahinga ka na rin. Lalo siyang naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang mga tingin ni Piolo. Hindi niya maintindihan ang mga tanong nito. At higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing nakikita nitong magkasama sila ni Leo, parang may kung anong bumabagabag dito. Ngunit agad din niyang sinaway ang sarili. Hindi dapat siya magbigay ng ibang kahulugan sa mga yon. Mahal ni Piolo si Kaya. Yun lang ang katotohanan. Ano mang ekspresyon ang makita niya sa mukha nito, wala siyang karapatang lagyan ng ibang kahulugan.
Isang maaliwalas na linggo ng tanghali, muling niyaya ni Leo si Miren na mananghalian sa isang restaurant na matagal na nitong gustong subukan. Habang nasa sasakyan, tahimik lamang siyang nakatanaw sa bintana. Pinagmamasdan niya ang mga punong dinaraanan at ang mga taong abala sa kani-kanilang lakad. Pagdating nila sa restaurant, magalang na hinila ni Leo ang upuan para sa kanya. "Salamat," nakangiti niyang sabi at umupo na. "Ang gentleman mo talaga." Ngumiti si Leo habang nauupo rin sa tapat niya. "Sanay na kasi ako. Araw-araw kong gagawin to kahit mag-asawa na tayo." Bahagyang uminit ang kanyang pisngi. "Huwag mo na nga akong bulahin." Mahina namang natawa si Leo. Habang hinihintay ang in-order nilang pagkain, nagkwentuhan sila tungkol sa flower shop, sa bangkong pinagtatrabahuhan ni Leo at sa mga plano nitong magretiro pagkalipas ng ilang taon. Magaan ang usapan, ngunit naputol yon nang mapansin ni Leo ang wallpaper ng cellphone niya. Larawan yun nila ni Kaya noong last birthday niya. Napangiti si Leo. "Napakaganda talaga ng anak mo. Kamukha mo at napalaki mo ng maayos kahit ikaw lang." Napangiti rin si Miren. Mana sa tatay niyang ugali, kaya madali rin talagang palakihin. Yun nga lang, may mga bagay na hindi inaasahang nangyari. Kung hindi dumating si Piolo, baka nakapagtapos na ang anak niya. Pero wala na siyang choice kundi tanggapin anuman ang mga nangyayari. Nagmahal na si Kaya at mahirap pigilan yon. "Miren," napatingin siya rito. Huminga muna ng malalim si Leo bago nagsalita. "Huwag kang ma-offend ah. Curious lang talaga ako. Ilang beses ko na kasing nakita si Piolo sa bahay ninyo. Napansin ko rin parang malaki ang agwat ng edad nila ni Kaya. Paano ba sila nagkakilala? At bakit siyang naging boyfriend ng anak mo?" Natigilan si Miren. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ilang segundo siyang nakatingin lamang sa baso ng tubig. Hindi niya alam kung gusto ba niyang sagutin ang tanong na yon. Napansin naman yon ni Leo. "Pasensya ka na. Kung ayaw mong pag-usapan, wag na." "Wala namang problema." Mahinang ngumiti si Miren. "Kaya lang medyo komplikado." Pakiramdam niya ay wala ring saysay ang pagtatago. Kung magiging bahagi si Leo ng buhay niya, nararapat lamang na malaman nito ang katotohanan. Ayaw na niyang magkaroon ng panibagong sekreto. "Si Piolo," mahina niyang simula. "Dating boyfriend ko. Unang boyfriend, naging kami ng 6 na taon. Bata pa kami noon, mahirap ang buhay ko. Minahal niya ako ng sobra. Pero hindi ko kayang sabihin na naging mabuti akong nobya sa kanya. Marami akong pagkakamali. Marami akong nagawang ikinasakit niya. Naging ambisyosa ako noon. Gusto kong umasenso. Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Dumating sa punto na mas pinili ko ang pangarap ko kaysa sa taong nagmamahal sa akin. Iniwan ko siya at hindi magandang paraan ng pakikipaghiwalay ko." Napabuntong hininga siya. Hanggang ngayon ay mabigat pa ring alalahanin ang sarili niyang ginawa. Hindi niya maipagkakaila na siyang may pinakamalaking pagkakamali sa relasyon nilang dalawa noon ni Piolo. Nang maglaon, mahina niyang dugtong. "Nakapag-asawa ako, nagkaroon kami ng anak, si Kaya. Tapos nabiyuda ako. Saka ko na lang ulit nakita si Piolo at doon ko nalaman na boyfriend na pala siya ng anak ko." Hindi napigilan ni Leo ang mapabuntong hininga. "Napaka-komplikado nga. Anong naramdaman mo?" Mahina siyang tumango. "Hindi ko talaga matanggap nung una. Pakiramdam ko noon gumuho ang mundo ko. Hindi ko matanggap na ang lalaking minsan kong minahal ay siya na ngayong mahal ng anak ko. Mas lalo akong nahirapan nang malaman kong buntis na si Kaya. Hindi ko rin matanggap ang laki ng agwat ng edad nilang dalawa. Bilang ina, natural lang na mag-alala ako. Paulit-ulit ko namang kinausap si Kaya. Pero alam mo naman ang pag-ibig, kapag mahal mong isang tao, mahirap pigilan. Hindi rin nakinig ang anak ko. Mahal na mahal niya si Piolo." Tumango si Leo. "Mahal na mahal ni Piolo ang anak mo." Huminga ng malalim si Miren. "Sa tingin ko, oo naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako komportable." Humingi na ako ng tawad sa kanya. Alam kong ako ang nagkamali noon. Pero bilang isang ina, nahihirapan pa rin akong tanggapin na halos kaedad ko na ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi yun madaling lunukin.
Mataman siyang tiningnan ni Leo. Wala ka bang tiwala kay Piolo, Miren? Sa totoo lang, nakikita kong mabuti siyang ama. Maalaga rin siya kay Kaya. Wala akong nakikitang panluloko o pananakit. Pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko. Siguro dahil nanay ako, siguro dahil alam kong marami pang pwedeng maranasan ng anak ko. At siguro dahil hindi ko pa rin lubusang matanggap ang sitwasyon. Nang gustong kunin ni Leo ang anak ko, hindi ako pumayag. Kaya ngayon, pabisi-bisita lang siya. Tumango si Leo. Normal lang yon bilang magulang. Gusto mong siguraduhin ang magiging kinabukasan ng anak mo. Kahit alam ni Miren na matanda na naman si Kaya. At kahit alam niyang ito ang pipili ng buhay nito, masakit pa rin para sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili na mag-alala. Sandaling natahimik si Leo bago inabot ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Miren, salamat sa pagtitiwala. Hindi biro ang ikwento ang ganung bahagi ng nakaraan. Pwede mo namang ilihim yun sa akin. Pero pinili mong sabihin ang totoo. Mas lalo kitang nire-respeto dahil doon. Naramdaman ni Miren ang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahang ganoon ang magiging reaksyon nito. Akala niya'y mabibigla ito o baka husgahan pa siya dahil sa nangyari noon. Ngunit wala siyang nakita ni katiting na paghatol sa mukha ni Leo. Napatingin na lamang si Miren. Lumipas ang ilang araw na tila naging payapa ang lahat. Mas naging maayos ang samahan nila ni Kaya. Unti-unti na ring nasasanay si Miren na makita si Piolo sa bahay. Lalo na kapag dinadalhan nito ng prutas, vitamins o mga pagkain gusto ng buntis niyang anak. Hindi na rin sila nagkakaroon ng pagtatalo. Kapag nagkakasalubong sila, nagbabatian na lang sila ng magalang. Dahil doon, inisip ni Miren na marahil ay unti-unti na ring naaayos ang gusot ng kanilang nakaraan. Maaga siyang nagbukas ng flower shop ng araw na yon. Isa-isa niyang pinapalitan ng tubig ng mga bulaklak upang manatiling sariwa ang mga yon. Biglang tumunog ang kampanilya ng salaming pinto. Magandang umaga! Magiliw niyang bati sa unang customer. Napalingon siya pero nawala ang ngiti niya nang makita si Piolo. Ikaw? Ikaw lang pala. Magandang umaga, sagot ni Piolo at medyo may pagkamangha ang mga mata. Saglit na umiwas ng tingin si Miren. Gusto niyang isiping mali ang nakikita niya. Pero paghanga talaga ang nakikita niya sa mga mata nito. Wala namang espesyal sa itsura ni Miren. Nakasuot siya ng dress, apron at nakapusod ang buhok gaya ng dati. Napatingin si Miren sa paligid. Ano bang bibilhin mo? Napalingon ito. Flowers, itong white roses. Kahit mga 10 piraso lang. Baki-arrange into bouquet. Kahit anong kulay. Sige, maupo ka muna. Sabi na lang ni Miren. Tumango si Piolo at naupo sa maliit na sofa para sa mga naghihintay na customer. Nagsimula naman siya sa pag-aayos ng bouquet. Tahimik lamang ang ilang minuto hanggang si Piolo ang unang nagsalita. Naalala mo ba? Favorite mo dati ang white tulips. Natigilan siya. Napangiti ng bahagya si Piolo. Sabi mo noon, simple lang kasi ang ganda nila. Hindi agad nakasagot si Miren. Tumikhim siya at inabala ang sarili sa paggupit ng mga ribbons. Matagal na yon, tumango si Piolo. Nalala ko pa rin. Saka favorite mo rin dati ang maybe this time. Napahinto ang kamay ni Miren. Unti-unti siyang napalingon. Hindi niya alam kung bakit isa-isa nitong binubuksan ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Tuwing nasa boarding house ka, patuloy ni Piolo at napapangiti ng kaunti. Yun lagi ang kinakanta mo habang nag-aaral. Napabuntong hininga si Miren. Piolo, hindi pa rin tumigil ang lalaki. Tapos sabi mo nun, pangarap mong magkaroon ng sarili mong flower shop. Napakurap si Miren. Pakiramdam niya ay may kung anong kumurot sa dibdib niya. Bakit mo naaalala lahat? Ngumiti si Piolo. Paano ko makakalimutan? May kakaibang kirot na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya namimiss ang nakaraan. Pakiramdam niya ay may mali sa ginagawa ni Piolo. Piolo, mahina ngunit seryoso ang boses niya. Tama na. Ibinaba niya ang hawak na bouquet sa harap nito. Wala nang saysay ang mga alaalang yan. Maraming taon na ang lumipas. Nagbago na tayo. Magkaiba na ang buhay natin. At iba na rin ang mga taong mahal natin. Mas mabuti sigurong huwag na nating balikan ang mga bagay na hindi na maibabalik. Hindi agad nagsalita si Piolo. Tumingin lamang ito sa kanya.
Parang may gustong sabihin, ngunit hindi mailabas. Patuloy si Miren. Hindi ako komportable kapag paulit-ulit mong binabanggit ang mga alaala natin. Hindi yun makakatulong. Lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon para sa ating lahat. Nanahimik si Piolo. Pagkaraan ng ilang sandali ay saka ito nagsalita. Hindi ko naman intensyong guluhin ka. Naalala ko lang at gusto ko lang malaman kung naalala mo rin. Wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Napabuntong hininga si Miren. May masama. Dahil ang mga alaalang yon para lamang sa nakaraan. Piolo, huwag na nating buhayin pa. Nakausad na tayo, karelasyon ka ng anak ko. Ang pangitingnan na ganyan ang mga sinasabi mo. Salamat na mukhang nawala na ang galit mo sa akin. Salamat na maayos na tayo at mukhang napatawad mo na ako. Pero kung sa mga alaala natin sa nakaraan, please, huwag mong ibalik kasi nakakailang. Kapag narinig yan ni Kaya, baka may iba pa siyang isipin. Pakiramdam niya ayon ang pinakamalinaw na paraan upang sabihin ang gusto niyang iparating. Ayaw niyang bigyan ito ng maling pag-asa kung mayroon man itong iniisip. Biglang tumunog ang kampanilya ng pinto. Pareho silang napalingon. Napangiti agad si Miren nang makita ang boyfriend niya. "Oh, Leo, may dala itong paper bag." "Ay, nagdala ako ng lunch. Alam kong nakakalimutan mong kumain kapag maraming customer." Napangiti siya. "Salamat." Hindi pa man niya natatanggap ang paper bag, bahagyang yumuko si Leo at marahang hinalikan siya sa pisngi. Nag-init ang kanyang mukha. "Salamat." Napansin niyang natigilan si Leo nang makita si Piolo. "Oh, nandito ka pala." Tumango si Piolo at tumayo na, dala ang bouquet na ginawa niya. "Dumaan lang para bumili ng mga bulaklak. Mauna na ako." Tumango si Miren. "Ingat." Hindi na ito nagsalita. Tahimik lamang itong lumabas ng flower shop. Hindi niya namalayan, sinusundan pala niya ito ng tingin hanggang sa makaalis ang sasakyan nito. Nang mawala ito sa kanyang paningin, saka lamang siya napabuntong hininga. Napansin niyo ni Leo. "Ayos ka lang ba?" Napalingon siya rito. "Oo, medyo nagulat lang ako na dito pa siya bumili ng mga bulaklak." Hindi niya maintindihan kung bakit tila sinasadya ni Piolo na balikan ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Mas lalo tuloy siyang naguguluhan sa mga kilos nito. Kung ang tanging mahal nito ay si Kaya, bakit tila ang mga alaala nilang dalawa pa ang paulit-ulit nitong binubuhay? Hindi na naman niya alam kung ano ang dapat isipin. Kailangan niyang maglagay ng mas malinaw na hangganan bago pa tuluyang maging mas magulo ang relasyon na mayroon silang lahat. Samantala, hindi mapakali si Kaya sa mga nakalipas na araw. Nung una, inisip niyang nag-overthink lang siya. Buntis siya, kaya baka mas emosyonal lamang siya kaysa sa dati. Sinubukan niyang huwag lagyan ng kahulugan ang maliliit na bagay na napapansin niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila mas dumadami ang mga pagkakataon na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Unti-unti siyang kinakain ng mga tanong na wala siyang lakas ng loob na sagutin. Nasa sala siya ngayong hapon habang inaayos ang ilang baby clothes na binili ni Piolo para sa kanilang anak. Napangiti siya habang hinahaplos ang maliliit na damit. Hindi niya maiwasang isipin ang magiging buhay nila kapag isinilang na ang kanilang anak. Kahit komplikado ang sitwasyon nilang lahat, umaasa pa rin siyang magiging maayos ang kanilang pamilya. Pangarap niyang lumaki ang anak niya sa isang tahanang puno ng pagmamahalan. Yun ang pangarap na pinanghahawakan niya sa bawat araw ng kanyang pagbubuntis. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Si Piolo, tumayo siya upang salubungin ito. "Hal, dumating ka na." Ngumiti si Piolo habang inilalapag ang mga dala nitong prutas. "Kumusta ka? Makulit ba si baby ngayon?" "Oo, kanina pa nga siya sumisipa." Bahagyang ngumiti si Piolo at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Masaya sanang pagmasdan ang eksenang yon. Ngunit napansin ni Kaya na ilang segundo lamang ang inilagi ng tingin ni Piolo sa kanya. Mabilis itong napatingin sa hagdan. Mama mo?" Napakurap siya. "Nasa taas pa, nagbibihis, sarado ang flower shop. May lakad siya ngayon kasama si Tito Leo." Tahimik na napabuntong hininga si Piolo. Napansin niyo ni Kaya. Bakit?" Umiling naman ito. "Wala, curious lang." Hindi na siya nagsalita. Ngunit may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na si Miren.
Simple lamang ang suot nitong dress at mas litaw na litaw ang ganda, lalo na kapag nakalugay ang buhok. Napangiti si Kaya. Ma, ang ganda mo, natawa si Miren. Binobola mo na naman ako, anak. Totoo naman, maganda ka po talaga, mama. Mahina siyang natawa. Habang nag-uusap silang mag-ina, napansin niyang tahimik lamang si Piolo. Nakatitig ito sa kanyang ina, pero hindi yon simpleng tingin. Nang mapansin ni Miren ang tingin nito ay agad na umiwas ang kanyang ina. Hindi na yon pinansin ni Kaya, pero hindi ibig sabihin ay nakalimutan na niya. Maya-maya ay tumunog ang busina sa labas. Nandiyan na yata si Tito Leo? Masayang sabi ni Kaya. Napangiti si Miren. Sige, mauna na ako. Lumabas ang kanyang ina. Tahimik lamang si Piolo hanggang sa tuluyan ng magsara ang gate. Saka lamang ito nagsalita. Late na naman bang uuwi si Miren? Saan ba sila pupunta? Napatingin si Kaya sa kanyang nobyo. Hindi ko alam. Hindi ko na naman inaalam. Matanda na si Mama. Saka si Tito Leo lang naman ang kasama niya. Magdi-date sila. Inaalala mo na naman ba na maiiwan akong mag-isa rito? Okay lang naman, Piolo. Pero kung nag-aalala ka, pwede ka namang magtagal dito. Solo din natin ang bahay. Walang istorbo. Napahigpit ang pagkakahawak ni Piolo sa baso ng tubig. Hindi yun nakaligtas sa kanyang paningin. Sana. Mahinahon itong sabi at parang masyadong iritado. Hindi na siya masyadong nagpapagabi. Napakunot ang noo ni Kaya. Bakit? Bakit ayaw mo siyang magpagabi? Nagkatitigan sila. Bahagya itong umiling at binaling sa iba ang paningin. Wala. Concern lang naman ako na naiiwan kang mag-isa rito. Pero hindi kumbinsido si Kaya. Ilang araw pa ang lumipas, mas madalas na ring dumalaw si Piolo. Masaya sana si Kaya dahil hindi siya pinababayaan ng nobyo. Ngunit kasabay noon ay mas marami rin siyang napapansin na kakaiba. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Piolo. May lakad ba ang mama mo mamaya? Napatingin siya rito. Bakit? Susunduin siya ni Tito Leo. Napabuntong hininga si Piolo. Ang dalas naman yata ang lumabas ni Miren kasama si Leo. Di ba siya napapagod? Napakunot lalo ang noo ni Kaya. Hal, hindi naman masama kung lumalabas sila. Boyfriend ni Mama si Tito Leo. Saka hayaan mo na sila. Hindi naman masamang tao ang boyfriend ni Mama. Sobrang bait pa nga niya kay Mama. Habang lumilipas ang mga araw, tila mas marami pa siyang napapansing maliliit na bagay. Kapag dumarating si Leo sa bahay, tahimik si Piolo. Kapag nababanggit ng kanyang ina ang pangalan ni Leo, tila nag-iiba ang ekspresyon nito. Kapag may date ang dalawa, lagi itong may side comment. Isang gabi, sabay silang nakaupo sa veranda nang biglang nagsalita si Piolo. Anong oras uuwi ang mama mo? Napatingin siya rito. Medyo hindi na maitago ang inis. Ewan, bakit parang lagi mo nang tinatanong yan? Natahimik lamang si Piolo. Hindi ito agad nakasagot. Napakagatlabi si Kaya at ayaw nang palakihin ang anumang iniisip niya. Masaya si Mama, mabait si Tito Leo at masaya akong nakikita siyang masaya. Bakit ikaw? Parang hindi ka masaya. Kaya. Tumayo na lamang si Kaya habang sapo ang tiyan. Umuwi ka na. Sa susunod ka na lang ulit bumisita. Gusto ko nang magpahinga. Sa buong linggo, hindi niya muna pinapunta si Piolo sa bahay. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag nito at mensahe. Hindi nila masabi pero kung ano talaga ang problema. Pero sobrang linaw kay Kaya kung ano yon. Hanggang sumapit ang sumunod na linggo, hinayaan niyang dumalaw. Sorry, nagsusumamong sambit ni Piolo at niyakap siya. I'm sorry. Nag-init ang mga mata ni Kaya. Hindi niya ito madirekta. Natatakot siya sa katotohanan. Gusto niyang magbulag-bulagan sa mga napapansin. Kasi naniniwala siyang mahal siya nito at tutuparin ni Piolo ang mga pangako nito. Pero paano niya yon kakayanin kung paulit-ulit niya pa ring napapansin? Habang nagluluto ang kanyang ina sa kusina, kasama niya ang nobyo sa sala. May ikinikwento siya tungkol sa magiging pangalan ng kanilang anak. Ngunit napansin niyang tila hindi nakikinig si Piolo. Napatingin siya rito. Nakasulyap ito sa kusina ng tahimik at matagal. Sinundan niya ang direksyon ng tingin nito. Nakita niyang abala lamang ang kanyang ina sa paghihiwa ng gulay. Nasa tabi nito si Tito Leo at nakikipagtawanan. Hal? Mahina niyang tawag kay Piolo. Hindi ito sumagot.
Mahal, Piolo, ulit pa ni Kaya. Napakurap si Piolo. Kanina pa kita kinakausap. Nasaan ba kasi ang atensyon mo? Napakurap si Piolo at pinilit na ibalik sa kanya ang tingin. Pasensya ka na. Ano nga ulit yun, Kaya? Ngunit may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maalala kung kailan huling tumingin si Piolo sa kanya ng ganoon katagal. Samantalang ang kanyang ina, parang mas madalas nitong pagmasdan. Nang gabing yon, hindi makatulog si Kaya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang lahat ng napansin niya nitong mga nakaraang linggo. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Ayaw niyang pagdudahan ang taong mahal niya. Mahal na mahal siya ni Piolo. Inaalagaan siya nito. Inaalagaan din nito ang kanilang anak kahit hindi pa ipinapanganak. Ngunit bakit parang mas kilala nito ang kanyang ina kaysa sa kanya? Bakit tila bawat kilos ni Miren ay napapansin nito? Bakit tila naaapektuhan ito sa tuwing kasama ni Miren si Leo? Paano kung hindi pa talaga nawawala ang nararamdaman ni Piolo para kay Mama? Napamulat siya. Agad siyang napailing. Hindi pwede. Ngunit habang pilit niyang itinatanggi ang posibilidad na yon, mas lalo lamang siyang kinakabahan. Kung mali ang kutob niya, masaya siya. Pero kung tama, ano na lamang ang ibig sabihin ng relasyon nila? Mahal ba talaga siya ni Piolo? O naging madali lamang siyang mahalin dahil sa bawat pagkakataong nakikita siya nito, naaalala nito ang babaeng hindi nito tuluyang nakalimutan. Kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Kaya. Hindi na nawala sa isip niya ang mga napansin niya nitong mga nakaraang linggo. Pilit niyang sinasabihan ng sarili na baka nagkakamali lang siya ng iniisip. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang paraan ng pagtitig ni Piolo sa kanyang ina at ang mga tanong nitong tila puno ng pag-aalala para rito, muling bumabalik ang pagdududa sa kanyang puso. Hindi niya gustong maging selosa. Ayaw niyang maging babaeng naghahanap ng problema kung wala naman talaga. Ngunit mas lalo siyang natatakot na baka tama ang kutob niyang pilit niyang itinatanggi. Habang nakaupo si Kaya sa sala, nakita niyang abala ang kanyang ina sa pagtitiklop ng mga bagong labang damit. Tahimik siyang nagmasid. Napagtanto niyang napakaraming isinakripisyo ni Miren para sa kanya. Mula nang mamatay ang kanyang ama, hindi na ito naghanap ng ibang makakasama. Ang buong buhay nito ay umikot lamang sa kanya. Kaya nang dumating si Leo, natuwa pa nga siya dahil sa wakas ay may taong muling magpapasaya sa kanyang ina. Ngunit Paano kung ang mismong presensya niya ang dahilan kung bakit patuloy na nagkikita sina Miren at Piolo? Napabuntong hininga siya. Marahil ay panahon na para bumukod siya. Ma? Napatingin agad si Miren. Bakit anak? Huminga muna si Kaya ng malalim bago nagsalita. May gusto po sana akong pag-usapan tungkol po sa amin ni Piolo. Ibinaba ni Miren ang mga damit. Ano yon? Mama, gusto ko na pong magpakasal kay Piolo. Kahit simpleng kasal lang po, hindi naman po ang grande ang gusto namin. Ang importante maging pamilya na kami. At gusto ko na rin pong sumama sa bahay niya. Nanatiling tahimik si Miren. Nakita ni Kaya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi niya masisisi ang kanyang anak. Alam niyang mahirap para rito ang bumitaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Miren. Sigurado ka na ba talaga? Hindi mo ba gustong hintayin munang maipanganak ang baby ninyo? Gusto ko pong buo na ang pamilya namin. Naniniwala po ako na kaya namin. At mahal ko po si Piolo. Hinawakan ni Miren ang kanyang kamay. Anak, alam mong hindi naging madali para sa akin ang tanggapin ang relasyon ninyo. Hanggang ngayon, may mga bagay pa rin akong ipinag-aalala bilang nanay mo. Pero alam ko rin na hindi na kita pwedeng itali sa tabi ko habang buhay. Darating talaga ang araw na bubuo ka ng sarili mong pamilya. Kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Nangilid ang luha sa mga mata ni Kaya. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Salamat po, Mama. Mahigpit din siyang niyakap ni Miren. Basta, pangako, tapusin mo pa rin ang pag-aaral mo. Huwag mong pababayaan ang pangarap mo. At huwag mong hahayaan ang sarili mong mawala habang nagmamahal ka. Kinahapunan ay dumating si Piolo. Masayang puso ni Kaya. Pakiramdam niya ay sa wakas magkakaroon na ng direksyon ang kanilang buhay. Hindi na rin ito kailangan na araw-araw na bumiyahe upang bisitahin siya. At higit sa lahat,
hindi na rin ito palaging magkakaroon ng dahilan upang makita ang kanyang ina. Yun ang iniisip niyang pinakamainam para sa kanilang lahat. Mahal, nakangiti niyang bungad. May good news ako. Napangiti rin si Piolo. Ano yun? Humawak siya sa kamay nito. Nakausap ko na si Mama. Pumayag na siya sa kasal natin at pumayag na rin siyang sumama na ako sa bahay mo para hindi ka na mahirapang bumiyahe araw-araw at para magsimula na tayo bilang pamilya. Saglit na natahimik si Piolo. Parang naguguluhan ito at may malalim na iniisip. Napansin yon ni Kaya. Akala niya'y matutuwa ito, ngunit tila parang nagulat pa. Mahal, anong iniisip mo? Kaya, wag muna tayong magmadali. Natigilan siya. Bakit? Hindi ba kaya ka nga nag-propose ng kasal sa akin kasi gusto mo na nga akong makasama? Eto na yon, Piolo. Mas gusto kong hintayin muna. Hintayin nating makabalik ka sa pag-aaral, makapagtapos ka at saka tayo magpakasal. Hindi naman kailangan madaliin ang lahat, Kaya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Hindi yon ang inaasahan niyang maririnig. Pero buntis na ako. Tayo nang bubuo ng pamilya. Handa naman akong sumama sa bahay mo. Handa na rin akong magpakasal sa'yo. Pero umiling lang si Piolo. Lalo lang mahihirapan si Miren. Mawawala ka rito. Mag-iisa siya. Mas mabuti sigurong dito ka muna. Okay lang naman akong bumibisita. Hindi naman ako napapagod. Pakiramdam ni Kaya, biglang bumagal ang ikot ng mundo. Hindi siya agad nakapagsalita. Isa pa, nakakahiya rin kay Miren. Patuloy pa ni Piolo. Mas magandang matapos mo muna ang pag-aaral. Kapag graduate ka na, saka tayo magpakasal. Tumango na lang si Kaya. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang yon, pakiramdam niya unti-unting nadudurog ang puso niya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Piolo pagkaraan ng ilang oras na pagbisita sa kanya. Nang makapasok na si Kaya sa kanyang silid at maisara ang pinto, saka lamang nawala ang lahat ng lakas na pilit niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama at doon na tuluyang bumagsak ang mga unang luha. Mabilis niya yung pinunasan, ngunit kasunod noon ay mas marami pa. Napayakap siya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kasakit. Kung ibang dahilan ang sinabi ni Piolo, pera, paghahanda o ang pagbubuntis niya, marahil ay mas madali niya yung matatanggap. Pero ang unang dahilan na naisip nito ay ang kanyang ina. Mag-iisa si Mama? Hindi ba dapat ako ang unang isipin niya? Hindi ba dapat ang magiging pamilya namin? Hindi ba dapat ang anak naming isisilang? Bakit tila mas mabigat pa ang pag-aalala niya sa may iwang mama ko kaysa sa kagustuhan kong magsimula na kaming mamuhay bilang mag-asawa? Napahagulgol si Kaya. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang walang makarinig. Hindi niya alam kung mahal ba talaga siya ni Piolo ng buong buo. Hindi na talaga siya sigurado. Sa kabilang banda, napapansin naman ni Miren na parang malungkot si Kaya nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang magtanong pero pinili niya na lang na manahimik. Mukhang may pinag-awayan ito at si Piolo. Hanggang isang araw, dumaan si Piolo sa bahay. Bahagya pa siyang nagulat dahil gabing-gabi na yon. Mabuti at gising pa siya. Nandito ka, tulog na ang anak ko sa taas. Pero sige, gigisingin ko. Saad ni Miren at akmang aakyat na. Pero agad hinawakan ni Piolo ang braso niya. Ikaw ang sadya ko. Pwede ba kitang makausap, Miren? Ano? Malamig niyang tanong. Ano ang gusto mong pag-usapan? Huminga ng malalim si Piolo. Miren, hindi ko na kaya. Akala ko kapag naging malapit ako kay Kaya, kapag sinubukan kong bumuo ng bagong buhay, makakalimutan na kita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano bang sinasabi mo? Napapikit si Piolo. Akala ko tapos na ako sa'yo. Akala ko galit lang ang natitira. Pero habang araw-araw kitang nakikita, habang naririnig ko ang boses mo, habang nakikita kitang umiti, bumabalik ang lahat. Nang humingi ka ng tawad sa akin, lahat ng galit ko bigla na lang nalusaw. Bumalik lahat ng pagmamahal ko at parang sasabog na ako. Humigpit ang pagkakahawak ni Miren sa sariling mga palad. Miren, nanginginig ang boses nito. Ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi siya makapaniwalang may lakas pa itong sabihin yon matapos ang lahat ng nangyari. Manahimik ka? Miren, pakinggan mo muna ako. Sinabi kong tumigil ka. Napaatras siya ng isang hakbang. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya.
Matinding pagkasuklam ang namumuo sa kanyang dibdib dahil paano nasasabi ni Piolo na mahal siya nito kung girlfriend nito ang anak niya at nabuntis pa. Akala mo ba tama ang ginagawa mo? Nanginginig niyang tanong. Ginamit mo ang anak ko para takasan ang nararamdaman mo? Sinasabi ko na nga ba, una pa lang hindi na magandang intention mo sa anak ko. Hindi ko siya gustong saktan. Minahal ko siya. Minahal ko si Kaya pero kasi nang makita ulit kita, hindi ko may tatanggi sa sarili kong mas higit ang pagmamahal ko sa'yo. Mas napagtanto kong minahal ko si Kaya kasi nakikita kita sa kanya. Nang mawala ang galit ko sa'yo, mas naging malinaw na sa akin na mas mahal pa rin kita sa kabila ng mga nagawa mo sa akin, Miren. Malakas niya itong sinampal sa mukha. Nakita niyang natigilan si Piolo at nangilid ang mga luha. Naawa siya kasi nasaktan niya ito. Pero mas naaawa siya sa anak niyang ginamit lang ni Piolo. Naging mabilis ang paghinga ni Miren. Umalis ka! Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Piolo. Miren, ikaw talaga. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Wala akong pakialam. Umalis ka na! Mahigpit na umiling si Miren. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kung alam mo yun, hindi mo sana sinira ang buhay ng anak ko. Oo, at malaki ang kasalanan ko sa'yo pero hindi dapat anak ko ang nagdudusa sa lahat ng ito. Bumagsak ang mga luha ni Piolo. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita nakalimutan. Napapikit si Miren. Pakiramdam niya ay nadudumihan siya ng bawat salitang naririnig niya. Hindi niya maintindihan kung paanong nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng yun, matapos gamitin ang sariling anak niya bilang panakip sa damdamin nito. Bigla niyang narinig ang mahinang paglangit-ngit ng pinto. Lumingon siya, nakatayo rin si Kaya. Namumutla at namumugto ang mga mata. Hindi niya alam kung gaano karami ang narinig nito. Ngunit sapat ang ekspresyon nito upang maintindihan ni Miren na may nabasag na sa puso ng anak niya. Kaya! Tawag ni Miren dito. Dahan-dahan itong lumapit. Nakatingin lamang ito kay Piolo. Totoo ba? Hindi agad nakasagot si Piolo. Kaya! Totoo ba? Napalunok si Kaya. Kaya mo ba ako niligawan kasi nakikita mo sa akin si Mama? Mahinang napapikit si Piolo. Sa umpisa, minahal naman talaga kita, Kaya. Hindi tayo tatagal kung hindi. Pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko na hindi bumabalik ang pagmamahal ko kay Miren. Kahit anong pilit ko, siya pa rin talaga. I'm sorry, Kaya. Napapikit si Kaya. Isang luha ang dahan-dahang pumatak dito at sinampal si Piolo. Hindi. Bawiin mo yan. Nagkamali ka lang. Ayoko, hindi ko matatanggap yan, Piolo. Buntis ako. Naramdaman kong mahal mo ko. Bakit sinasabi mo yan ngayon? Pakiramdam ni Miren ay pinipiga ang puso niya habang pinapanood ang anak. Hindi na napigilan ni Miren ang sarili. Lumapit siya at niyakap si Kaya. Agad itong napahagulgol. Mahigpit ang pagkakayakap ni Miren. Gusto niyang akuin ang lahat ng sakit ng anak. Maya-maya'y humiwalay si Kaya sa yakap niya. Pinunasan nito ang mga luha at tumingin ito kay Piolo. Tapos na tayo. Hindi dahil buntis ako, kailangan kong manatili sa isang taong hindi ako kayang mahalin ng buo. Huwag ka nang magpakita sa akin. Huwag ka na rin magpapakita sa mama ko, sa anak ko. Hindi na kita hahayaang sirain pang natitira sa pagkatao ko. Alis! Wala nang nagawa si Piolo kundi ang umalis. Muling niyakap ni Miren ang kanyang anak. Para siyang dinudurog sa bawat hikbi ni Kaya. Kung sana ay ibang lalaki na lang ang minahal nito, hindi sana ganoon kakomplikado ang lahat. Mahigit 2 linggo ang lumipas mula nang tuluyan nilang paalisin si Piolo sa bahay. Hindi pa rin lubusang naghihilom ang sugat na iniwan nito sa kanilang mag-ina. Sa bawat pagising ni Miren, una niyang iniisip ang anak niyang si Kaya. Kahit pilit na nagpapakatatag ang dalaga, alam niyang may mga gabing tahimik itong umiiyak sa loob ng silid. Nag-aalala na siya, lalo pa at buntis ito. Kaya lang, iniisip niya na nga ang anak niya. Iniisip niya rin ang mga kinikilos ni Piolo. Nagpapadala kasi ito ng kung ano-ano sa kanya. Isang hapon, habang ibinababa niya ang shutter ng shop, may narinig siyang pamilyar na boses ng lalaki. Miren! Parang nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Piolo ilang metro ang layo.
Magulo ang buhok at halatang hindi na maayos ang tulog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng takot. Ano ang ginagawa mo rito? Seryoso niyang tanong. Humakbang ito palapit. Miren, napaatras naman siya. Huwag kang lumapit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Akala mo ba nakakatuwa ang mga ginagawa mo? Nagpapadala ka ng kung ano-ano sa akin. Ano, manliligaw ka? Hindi ka ba nahihiya? Niloko mo ang anak ko. Alam kong galit ka pero mahal kita. Hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang. Ayoko mawala ka ulit sa akin. Pakiramdam ko pinagtagpo ulit tayo ng pagkakataon para may maitama ako. Hindi ko hahayaang matapos to ng ganito. Biglang kinilabutan si Miren. Mahigpit niyang hinawakan ng bag. Makinig ka sa akin, Piolo. Huwag ka nang magpadala ng kung ano-ano. Tama na. Matuto kang tumigil. Takot na ako sa ginagawa mo. At kung hindi ka titigil, mapipilitan akong humingi ng tulong sa mga pulis. Tantanan mo na ako. May boyfriend na ako at ayaw ka na ring makita ng anak ko. Biglang lumapit si Piolo. Humawak ito sa braso niya at pilit siyang hinihila. Agad siyang nagpumiglas. Piolo, ano ba? Sumama ka na lang sa akin. Tayong dalawa na lang ulit. Magsimula tayo kahit saan sa malayo. Ikaw ang bahala. Please, mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko kayang mawala ka ulit, Miren. Maya-maya'y may isang sasakyang huminto sa tapat ng shop. Bumaba si Leo at agad na hinila si Piolo palayo sa kanya. Nang mahawakan siya, agad siyang nilagay sa likod nito. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Galit na sigaw ni Leo. Umigting ang panga ni Piolo. Huwag kang makialam. Tingin mo, hindi ako makikialam? Ganting sagot ni Leo. Sira ulo ka ba? Sinasaktan mo at pinipilit ang girlfriend ko. Wala kang karapatang guluhin pa siya. Biglang itinulak ni Piolo si Leo. Napasinghap si Miren. Leo! Hindi na nakapagpigil si Leo. Naibalik nito ang tulak. Nagkainitan ng dalawa. At nagpalitan pa ng mabibigat na salita. Hanggang sa biglang sumapak si Piolo. Natamaan si Leo sa panga. Napaatras ito, ngunit agading gumanti ang kanyang nobyo. Tumigil kayo! Tama na! Sigaw ni Miren. Tulong! Nagkagulo ang dalawa sa harap ng flower shop. May ilang taong napahinto at agad na pumagitna sa dalawa. Pakiramdam ni Miren ay nanlalamig ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hingal na hingal si Leo. May sugat ang labi nito. Si Piolo naman ay duguan ang gilid ng kilay. Tumingin siya kay Piolo. Makinig kang mabuti. Ayaw na kitang makita. Huwag ka nang bumalik dito. Huwag ka nang lumapit sa akin. Kapag ginawa mo pa ulit yon, magsasampa na ako ng reklamo. Tahimik lamang na tumitig si Piolo. Wala na itong sinabi at padabog na sumakay ng sasakyan. Pinanood na lamang ni Miren ang pag-alis nito. Ngunit kahit papalayo na ang lalaki, hindi mawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ayaw niya mang aminin pero sobra na siyang natatakot kay Piolo. Samantala, malakas ang ulan ng gabing yun. Mahigpit na hawak ni Kaya ang maliit na paper bag habang pauwi. Mabigat ang bawat araw niya. Kahit anong pilit niyang kalimutan si Piolo, hindi niya magawa. Sa bawat hakbang niya, paulit-ulit niyang ipinagdarasal na sana ay matapos na ang lahat. Nang makalapit siya sa kanilang gate, bigla siyang natigilan nang makarinig ng sigaw. Mama? Mahina lamang noong una ang narinig niyang sigaw. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas, mas lumakas yon habang papasok siya ng bahay. Bitiwan mo ko! Boses yon ni Miren at umiiyak na. Nanlaki ang mga mata ni Kaya. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang inilabas ang cellphone at tinawagan ang emergency hotline. Hello, kailangan po namin ng pulis. May pumasok po sa bahay namin. Mukhang sinasaktan niya ang mama ko. Pakiusap, bilisan niyo po. Mabilis niyang ibinigay ang address bago pinatay ang tawag. Hindi na siya naghintay. Kahit nanginginig ang buong katawan, itinulak niya ang pinto at mabilis na tumakbo papunta sa loob. Mama! Agad siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nang buksan niya ang pinto, tila huminto ang mundo niya. Nakahandusay sa sahig si Miren. Magulo ang buhok nito at nanginginig habang pilit inaalis si Piolo sa pagkakapatong dito. Nakita niyang namumula ang pisngi ng kanyang ina. Umiiyak na nagpupumiglas. Piolo, tama na! Parang awa mo na! Tama na! Piolo! Sigaw ni Kaya. Lumingon ang lalaki. Saglit itong natigilan nang makita siya. Kaya! Malakas na tinulak ni Miren si Piolo.
Mahigpit na napayakap si Miren sa sarili habang umiiyak at binabalot ang sarili sa kumot. Anong ginawa mo sa mama ko? Malakas na sigaw ni Kaya at pinagahampas si Piolo. Ipapahuli kita sa mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Piolo at parang nababaliw na. Tinulak siya nito at pilit hinihila si Miren. Halika na, sumama ka na sa akin. Ako nang bahala. Wala nang makakapaglayo sa atin. Malakas na sumigaw ang mama niya. Ayoko sa'yo. Bitawan mo ko. Bumitaw ka. Pero agad na nanghina ang mama niya nang malakas na binao ni Piolo ang kamao nito sa sikmura ng kanyang ina. Hinaplos pa nito ang buhok niya at paulit-ulit na bumulong. Shh! Sorry, wag ka na magpamiglas. Sumama ka na lang. Windang na windang si Kaya sa lahat ng nakikita niya. Halos hindi niya na makilala si Piolo. Iisa lang ang nasa isip niya. Mabilis na gumala ang kanyang paningin sa paligid. May malaking glass vase sa ibabaw ng console table. Hindi na siya nag-isip. Dinampot niya yon gamit ang dalawang kamay. Lumayo ka sa mama ko! Buong lakas niyang hinampas ang mabigat na vase sa balikat at ulo ni Piolo. Napabagsak ito sa sahig at nabitiwan si Miren. Nanginginig ang buong katawan ni Kaya at nahulog sa sahig ang mga basag na salamin. Mama! Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina. Mama, halika na po. Tumawag na ako ng mga pulis. Labas na po tayo. Napayakap agad sa kanya si Miren na nanghihina na. Anak! Inayos niya ang damit ng kanyang ina. Punit na yon, kaya binalot niya ang kumot dito. Kahit nahihirapan sa pagbubuntis, pinilit niyang alalayan ang kanyang mama. Miren! Bulalas ni Piolo na nakatayo pa pala. Nasa may hagdan na sila, kaya sa marahas na paghila ni Piolo kay Miren mula sa kanya, nadala si Kaya. Namalaya niya na lang na gumugulong siya sa hagdan. Kaya! Malakas na sigaw ni Miren. Kaya! Kaya anak! Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Napadaing siya at malakas na napasigaw. Mama! Mahina niyang tawag. Hindi na siya makatayo. May kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang hita. Pagtingin niya, dahan-dahan ang kumalat ang dugo sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Ang baby. Narinig niya ang naghi-hysterical na pag-iyak ng kanyang ina. Kasabay noon ang malakas na yabag ng mga taong papasok sa bahay. Mga pulis kami, huwag kang gagalaw. Napalingon siya kay Piolo. Hindi na ito lumaban. Nakatayo lamang ito, nakatitig sa dugong unti-unting kumakalat sa ilalim niya. Napaupo si Piolo sa sahig at tumulo ang mga luha nito habang nanginginig ang mga labi. Kaya! Yun na ang huling malinaw na narinig ni Kaya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lang siya sa ospital. Mabigat ang kanyang katawan. Bumungad sa kanya ang mama niyang umiiyak. Nasa likod nito si Leo na nag-aalala rin sa kanya. Pagpasok ng doktor sa silid, agad niyang nakita ang lungkot sa mukha nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kumot. Dok, kumusta po ang anak ko? Bakit parang wala po akong maramdaman? Saglit na yumuko ang doktor bago marahang nagsalita. Pasensya na po, ginawa namin ang lahat. Pero dahil sa matinding pinsala, hindi na namin naisalba ang sanggol. Parang may humigpit sa dibdib ni Kaya. Hindi siya agad nakaiyak. Nakatulala lamang siya. Hanggang sa unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Mama, ano bang sinasabi nila? Hindi naman po yung totoo, di ba? Ma, hindi pwedeng nawala ang baby ko. Naluluhang niyakap siya ng kanyang ina. Sorry anak, I'm sorry. Sa pagkakataong yon, unti-unting lumakas ang kanyang pag-iyak. Napasigaw si Kaya at halos magwala sa sobrang sakit na nararamdaman. Lumipas ang mga buwan, nagsimula ang paglilitis kay Piolo. Sa bawat pagdinig, pinili ni Kaya na magsabi ng totoo. Malaki ang naging kasalanan nito sa kanyang mama. Matapos ang mahabang proseso, hinatulan ng hukuman si Piolo ng pagkakasala sa mga kasong isinampa laban dito. Habang binabasa ang hatol, tumulo ang mga luha ni Piolo. Pero si Kaya, wala na siyang maramdaman. Nagkasala ako sa iyo pero lahat ng ginawa mo sa aming mag-ina. Walang-wala sa lahat ng sakit na naibigay ko sa iyo, Piolo. Mariing sabi ng kanyang ina. Umalpas ang mahihinang hikbi sa bibig nito. Patawarin niyo ako. Sorry. Sorry na nabulag ako sa sobrang pagmamahal ko. Pero tumalikod na silang mag-ina at hinayaang pagdusahan nito ang mga ginawa.
Makalipas ang ilang taon, unti-unting bumalik ang liwanag sa kanilang buhay. Naging mag-asawa sina Miren at Leo. Siya naman ay natupad ang pangarap na maging architect. Kasabay ng paghilom ng kanyang puso ay ang unti-unting paglapit ni Lindo, isa sa matagal na niyang kaibigan na naging mahinahon at matyagang kasama sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Isang hapon, magkasamang bumisita sina Miren, Leo, Kaya at Lindo sa puntod ng baby ni Kaya. Tahimik silang nag-alay ng mga bulaklak. Hinaplos ni Kaya ang maliit na lapida. "Anak, Shania, kumusta ka na? Miss na miss ka na ni Mommy." Hinaplos ni Miren ang buhok niya. "Kung nasan man ang apo ko ngayon, siguradong masaya siya kasi ikaw ang mommy niya." Napangiti na lang si Kaya. Habang papaalis sila ng sementeryo, sumulyap si Kaya sa langit. Hindi nawala ang sakit. Marahil ay hindi na yun mawawala kailanman. Ngunit naniwala siyang posible pa rin mamuhay ng may pag-asa. Ang kwentong ito ay nagsasabi sa atin na ang bulag na pag-ibig ay maaaring makasakit. Ngunit ang pag-ibig na may respeto, katotohanan at hangganan ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Huwag nating hayaang ang emosyon ang manguna kaysa sa tama, lalo na kung may mga taong maaari tayong masaktan. Sapagkat sa huli, ang pusong marunong bumitaw sa mali ay siyang may lakas na muling magmahal at magsimulang muli. Ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.